People Power Revolution ang nakikitang sagot ng ating mga kasundaluhan, mga retired generals sa AFP. Lalo pa ngayon si Remulla ang bagong ombudsman. Nakita ng mga kasundaluhan, mga retired generals ang nag-viral na video ni Boeing Remulla na kung saan ay maririnig siyang nagpapaliwanag sa pagsang-ayon niya sa kontrobersyal na pahayag ni Erwin Tulfo tungkol sa Bend the Law. Sa panayam sa radyo, pinagtibay mismo ni Remulla ang pananaw na minsay kailangang i-bend ang law. Basta't hindi ito tahasang nilalaba, ipinunto pa ni Remulla na hindi umano ito katumbas ng paglabag sa batas. Dito'y inihalintulad pa ni Remulla ang batas sa ruler. Aniya, kasi bending lang yan parang ruler lang yan. Pwede mo nga balaputin ng konti. Gayon pa man ay hindi ito kinalagpas ng mga netizens at ilang abogado na nagsasabing delikado ang ganitong mindset, lalo na para sa pinuno ng tanggapan na siyang dapat maging huling tagapagtanggol ng batas at integridad ng pamahalaan. Gaya na rin ang panawagan ni Congressman Kiko Barzaga na People Power. Ito rin ang nakikitang solusyon ng ating mga kasundaluhan at retired generals. Simula October 12 hanggang November 30, pupunuin daw nila ang kamay nilaan. Pakikalat ng mensahe. Kailangan mabasa ng lahat ang sulat ng Makata para sa kalayaan at pakishare na rin sa group chat ng AFP. To General Romeo Bronner, ako bilang Makata ng Bayan, idineklara ko na si Marcos ay isang makakaliwa sa sariling bayan sapagkat ninakaw niya ang karapatan sa hustisya, kinabukasan ng bansa at ang demokrasya sa Malayang Republika ng Pilipinas. General kayo at mga bayani noon, bakit kayo nagbuwis ng buhay para sa kalayaan laban sa mananakop na dayuhan? Sapagkat ang mananakop na dayuhan ay tulisan. Pinagkait sa atin ng patas na hustisya at ginawa tayong mga alipin. Ano ang pinagkaiba ng mga dayuhan sa ginagawa ni Marcos? Luzon, Visayas at Mindanao, ginawang alipin ng magnanakaw. Di ba't malinaw na kabaliktaran ng kilos niya sa lumalabas sa kanyang bunganga? Bakit patuloy tayong nagpapautos sa kanya? Di ba't binigyan tayo ng talino at gabay ni Dr. Jose Rizal nang sa ganoon ay hindi tayo magiging alipin sa pagiging mangmang? Sa daming kasinungalingan na napatunayan na natin na ginawa ng presidente, nananatili pa rin kayo sa pagiging tuta. Sabi ni General Luna, para kayong mga virhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang tuta. Kung totoong gusto talaga ni Marcos ng hustisya, bakit niya inappoint ang isang tuta? Gayong hindi ito ang nakasaad sa saligang batas sapagkat ang nararapat ay isang independente. Malinaw na ginawa niya ito para pagtakpan ang kanyang pinsan na magnanakaw at bakit niya pinoprotektahan? Kasi siya ang utak ng korupsyon. Hindi ba? Si Marines Guteza ang matibay na testigo sa mga buwaya, pero bakit hindi pa kinulong? General, kilala mo ang kapwa mo sundalo. Ang isang sundalo ay hindi nagtataksil sa bayan at hindi nagsisinungaling. Hindi tulad ng iba na nagsasabi nandiyan ng flood control kahit alam niya na wala para maka-approve ulit ng buwis na mas malaking halaga. General, imulat ang mata. Di ba't kakaupo pa lang ni Tuta sa ombudsman? Ginawa niya kaagad ng kaso ang head ng PSG, ni Vice President Sara, kahit wala naman ebidensya, para lang matanggal ang proteksyon ng pangalawang pangulo. Alalahanin mo, kapwa mo sundalo ang inapi. Mag-ingat kayo kung kayang sirain ni Marcos ang kahit sino kapag hindi ka alyado at kaya niyang traidorin ng kakampi